kayo na hindi makulayan. Pero gayon pa man, ang sinasabi ni Trillanes, ito lang na kaninang interview, kayo daw po ay ang inutusan lamang o ang pinaka-head ng kung anumang ginagawa ninyo ay ang mga Duterte. Ano po masasabi niyo dito sa issue na to? Ah, sa buong buhay ko ay hindi ko pa nakakausap si VP Sara. Malamang at sa malamang, yung mga Talyanista at mga ensimada na naman ang nagpapakalat niyan eh. Yung mga bayarang mga vlogger, nagpapakalat niyan para lang masira uli ang mga Duterte. Iugnay talaga sa Duterte, mga talagang mga walang hiyarin talaga eh, no? Grabe. Ayan po mga kababayan at mga kapadspress. Sa bidyong ito ay malilinawan po tayo tungkol sa paglabas ng 18 dating Marines at syempre sa pangunguna ni Attorney Baligod. Tayo po naman nagulantang kasi tayo sa mundo ng social media at sa mundo ng politika. Politika na rin, di ba? Yung mga history ng corruption kamakailan sa tungkol sa mastermind na syempre ay alam naman natin na kung sino yung dalawa, di ba? Yung dalawang mastermind, alam naman natin kung sino yung matagal na. Pero dahil sa paglabas ng mga 18 dating Marines, ay kabigla-bigla po o talagang mababaliw tayo sa galit na ginagawa ng gobyerno ito. Dahil sa maraming sangkot dito ng mga congressman at senador na tumanggap ng mali-malitang pera na kagaya ni Abante, di ba? At balita naman, di umano si Tuta Soto rin daw. Na di umano, di ba? Na sa listahan sila ng affidavit ng 18 ex-marine. Pero kay Tuta Soto, hindi pa tayo sigurado. Pero yung mga congressman, siyempre, paninindigan ng mga dating marines yan. Pero nasa affidavit na raw po at kumalat na, talagang binunyag na nila na ginamit nila ang pera ng taong bayan sa pamamagitan ng pag-deliver ng mga mali-malita tungo sa mga kilalang congressman dyan sa Quadcom at sa mga na masasabi naman natin kung hindi pa tayo sigurado di umano sa mga senador daw. Ito'y hinahatiran pala ng mga dating Marines na tao ni Saldico. Siyempre, bukod kay ex-Sergeant Orly Cutesa, na alam naman natin na siya ang matapang na nagpasimula ng lahat ng ito. Kaya nagsigaya na rin yung mga 18 na dating Marines. At isa po rito ay namatayan pa po ng anak. Imagine, mababanggit yan eh. Dahil sa walang gamot. Gamot sa dengue. Ganyan na po kahirap ang Pilipinas ngayon. Samantalang sa ibang bansa, libre pa gamot. Libre ang gamot at magpagamot. Diba? Kaya mga kababayan, magulo na talaga ang mga politiko natin sa pamumuno ng kasalukuyang Pangulo. Binayaran sila. At kaya pala walang nagagawang project ang mga administrasyong ito ay sobrang kalat na ang pagwawaldas ng gobyerno ito. Binalahura at binigyan ng blessing yung mga kurakot na congressman. Ayan po, no? Bago pong lahat, I welcome po muna sa aking channel. At muling nagbabalik ang inyong lingkod, Pads Press TV. Kaya ito po, no, pakita po natin muna yung pagsasalita ng isang ex-marine. Hindi namin alam na galing sa masama. Although kami ay isang empleyado lamang ni Boss Saldi and family. Yung mga pera kasi ma'am na dumadating at mga pera kasi yan ma'am is hindi namin alam na galing sa masama. Although kami ay isang empleyado lamang ni Boss Saldi and family. Kaya nung lumabas po yung issue na flood control na yan, doon namin po napagtanto
na yung mga mali-malitang pera na yan, namin dinideliver sa mga iba't ibang nakaupo sa ating mga gobyerno, ay galing po pala sa nakaw. Pero kung alam po, nung umpisa pa lang na alam po namin yan, siguro naman bawat isa po sa amin, eh hindi po tumagal po sa ganyang trabaho. Kami po ay napag-utusan lamang yan sa mga ganyan naming trabaho. Kasi parte po ng trabaho namin yan. Pakiramdam po namin, ma'am, ngayon na talagang napakasama. Bilang isang ama para sa aking mga anak na napapunod ako ngayon. Talagang napakatindi na po ang korupsyon dito sa ating bansa. Kaya pakiusap po, sana maintindihan nyo kami sa aming layunin para maibsan na po o matapos na po itong korupsyon na ginagawa ng ating gobyerno. Kaya po, eto, tuloy po natin ang isang video na to. ICC. This one. Nasangkot po or nasali ang mga sundalo natin sa ginawang operasyon ng ICC investigators sa Pilipinas. Dahil nasali sila sa isang importanteng operasyon. Ito po ay patungkol sa nangyaring operasyon ng ICC. This one. Nasangkot po or nasali ang mga sundalo natin sa ginawang operasyon ng ICC investigators sa Pilipinas. Unang dumating ang mga ICC investigators sa Pilipinas noong December 2028. December of 2023. At bago mag-December 2023 ay inutusan sila na magpapalit ng peso to dollars. Dalawang maleta na ang bawat maleta ay may nilalaman na 56 million pesos. Kaya nakapagpalit sila ng equivalent to 2 million dollars. At ang sabi ng mga executive assistants ni Ginoong Saldico ay pinaghahandaan daw nila ang pagdating ng foreigners. Foreigners, ICC. Ay Grabe. nakilala ng mga ito na ang foreigners na binabanggit ay mga ICC investigators. At nakapaloob dito na ang ginawa nila ay mag-interview ng mga witnesses na ipinapaarating sa kanila ni Sunny Trillanes. Naku, etong taong to, si Sunny Trillanes, hindi lang talaga trader to eh. May issue na to ng pagkaka-trader nito eh. Nung lihim na pumunta sa China upang makipag-usap para yung hinahanap na natin. Nasaan na ba yung Carnival Show, di ba? Yung isang isla sa West Philippine Sea, pinag-aawayan natin. Nasaan na? Talaga trader na tayo ron. At eto pa, tungkol sa ICC naman. Talagang bukod sa trader tayo, ninakawan pa tayo ng kaban-kaban na bayan, na kaban ng bayan. Worth of $2 million. Grabe. Ito, tuloy po natin ang video ito. Wala silang ibang in-interview na mga witnesses, kundi ang mga tao lamang na pinapadala ni Sunny Trillanes. At ibinigay kay Sunny Trillanes ang pondo para sa pag-asikaso sa mga ICC investigators na ito. Kaya naman po, lahat ng sasakyan na ginamit, lahat ng hotel accommodations ay sinagot ni Saldico at sa ni Sunny Trillanes. Ibig sabihin, may ambag tayo. Nag-ambag pa tayo na tayo ng trader. Tayo pang nag-ambag sa mga para sa mga taxpayer, yung mga may trabaho at
nagtatrabaho na nagbibigay ng tax. Ibig sabihin, tayo pa ang nag-ambag para sa pagka-traitor nila. Para lang maiuwi makidnap si Tatay Digong. Na ang sakit, di ba? Napansin din po nila na lahat ng mga pag-interview ng ICC investigators ay sa mga pribadong lugar. Wala man lang government office. At makikita po ninyo ang madalas na pag-deliver nila ng mali-maleta at minsan mga paper bags naman na mga pera patungo sa mga nag-aalaga sa ICC investigators. Lahat ng pagkain nila, lahat ng ginamit nilang sasakyan, lahat ng hotel, lahat ng mga condominium units ay sinagot ng grupo ni Sammy Trillanes at saka ni Saldi Co. At bilang isang abogado po ay nababahala ako dito. Dahil ang sarili kong konklusyon na hindi naman nilahad ng mga sundalo na ito dito sa affidavit nila. Pero bilang isang abogado, ay nakikita ko ang isang mabigat na suliranin ng isang third world country na katulad natin na siya lamang pinag-iinitan ng mga ICC. Hindi nila kayang ipatupad ang kanilang order sa mga mayayaman na bansa. Yung mga first Tanging war. third world countries lang. Oo, At ito, kagaya ng Russia. Kagaya ng Israel. Di ba? Yung mga yan. Marami ng binitay sa kanila. Marami ng human rights sa kanila. Pero ang nangyari, hindi sila makaporma, hindi nila mapasok. Dahil ang Israel at Russia, nagkakaisa sila. Talagang ayaw na nila na talagang solid na solid sa presidente nila. Ayaw nila ng ICC na yan. ang aking obserbasyon. Una, ang ICC investigators did not conduct a bona fide investigation in the Philippines because they only interviewed people sent to them by Sammy Trillanes. Nakapasok din sila sa Bilibid prisons para kausapin ang tatlong nasentensyahan sa pagpatay kay Kian de los Santos. Yung ginawa pang Meron santo. din silang kinausap Lupit. na mga di umano ay EJK victims' families sa bahay Kalinga ni Father Flavi Villanueva. Ang dating adik, yung dating adik, grabe. At saka may yung mahilig sa yung yung reproduction na lang para maganda. Reproductive. Yung pare niyan, mahilig sa reproductive. At lahat ng gastos ni Father Flavi Villanueva ay sagot ni Saldico. Number 2, Grabe. dahil Kaya pala, dali-dali pala nilang pinadala at kinidnap si Tatay Digong. Kaya naman pala, puro mga mali-malitang bayad na pala itong mga to. Grabe. December 2023 lang, unang pumunta ang ICC investigators sa Pilipinas, ay hindi nakakaduda that the ICC investigators manufactured the existence of ICC jurisdiction in the Philippines because the residual jurisdiction of ICC ended in March of 2019, or 1 year after the Philippines deposited its articles of withdrawal in the United Nations. Aha. Number 4. The ICC investigators themselves committed graft and corruption. Dahil bakit hinayaan nilang lahat ng sasakyan, lahat ng pagkain, lahat ng accommodations nila ay sinagot ng mga tao na kilala naman nila na kalaban ng kanilang iniimbestigahan. Kaya nga etong si Attorney Balikod may chance siya na
may ano yan sa korte, may reklamo. Kaya nga 'di ba? Lagot dito. Pwedeng maisampa sa United Nations tong pinagagawa ng ICC. 'Di ba? Corruption 'yan eh. Bawal yung pinagagawa nila. Kumbaga pera ng bayan yung ginamit para sa kanila. Dapat sila yung ano eh, sila yung mag-ano diyan, maggagastos. Hindi yung taong bayan ang gagastos para sa kanila. Bawal na nga sila rito sa Pilipinas at wala na nga silang jurisdiction dito sa Pilipinas. Ginamit pa nila yung pera ng taong bayan. Dapat may isang pa sa United Nations at mareklamo kay sa United Nations kung mga to eh. At panglima, ang mandato ng ICC ay di umano protektahan ang human rights ng mga tao. Pero bakit hindi sila nagbigay o nirespeto ang human rights ng isang tao na kanilang iniimbestigahan sa pamamagitan ng pag-imbestiga ng mga ibang tao? Wala pa ebidensya. Pinapadala ni Sunny Trillanes. So yan po ang buod ng kanilang affidavit. At una ko nang ipaalam sa inyo na bago po kami magbigay ng buong kopya sa inyong lahat, ay pahintulutan muna ninyo kami na isumite ito sa Office of the Ombudsman. Para makita natin kung umaandar pa ang sistema sa Office of the Ombudsman. Diyan makikita pa para ang ngayong ombudsman natin na binanggit dito sa affidavit. Kaya lang, alam naman natin na tuta ng administrasyong ombudsman na yan, di ba? Lahat ng mga nagkakalat ng ebidensya, kaya yung mga witness kinokontra ng di ba, ng ombudsman. Kaya sa palagay natin, dito natin malalaman uli kung saan bang panig ang ombudsman na yan. Di ba? Pangalawa, ay magsusumiti rin kami sa ICC mismo para malaman ng ICC so that ICC will know how the ICC investigators conducted themselves in the... Kailangan makipag-coordinate sila kay Attorney Koopman. Koopman, di ba? Yung abogado ni Digong, Tatay Digong. Doon, yan ang maganda. Mai-submit nila at masabi ni Attorney Koopman na sa hearing na yan. Diyan sa kasalukuyang pagdinig niyan, sana may habol at may pahayag diyan sa hearing niya ni Attorney Koopman. Philippines. At panghuli ay magbibigay kami ng kopya sa lahat ng embahada ng mga bansa na kasapi sa ICC. Tama. Para malaman nila kung paano gumalaw ang ICC. Alam naman natin na bawat bansang miyembro dyan ay nagko-contribute sa ICC. Wala. Pero katulad ng kino-contribute nila, ang mga litrato na naipakita ko sa inyo ay makikita ninyo kung saan pumupunta ang ating mga buwis. Now you know where our taxes go. Maliwanag, di ba? Now you know at least where our taxes went. Maraming salamat po at magpapaunlak po kami ng katanungan at kung maaari ay 10 lamang. Kasi alam niyo po, sa ngayon ay meron nang nakaabang sa labas na handang manakit o manakot sa ating mga sundalo. Yeah. At sa nakalipas na 2 araw lamang, ay umigting ang paghahanap ng isang grupo sa kanila na pinangungunahan di umano ng isang tinatawag nilang MC. Initial yon, MC. Hindi ko po alam hanggang ngayon, inaalam ko kung sino yung MC na sinasabi nila. Pero meron siyang inutusan na nasa gobyerno pa at mataas ang rangko sa ating kapulisan para ipatupad ang kanilang gustong mangyari na hindi matuloy ang paglabas ng ating mga kasundaluhan sa katotohanan. At panghuli po, meron akong isang pakiusap
sa ating Armed Forces at saka sa Philippine Marine Corps. Ang mga nasa likod po ninyo ay nagserbisyo sa ating bayan at nandito sila hindi dahil sa politika. Hindi po sila nagsasabi ng anumang mga bagay na magdadagdag pa sa init ng kasalukuyang politika na pinagdadaanan ng ating bansa. Bagkus ay gusto nilang makaambag na iangat ang imahe ng ating mga institusyon katulad ng Philippine Marine Corps na lumalaban sa kalaban ng Estado. Kasi number one dyan, nakakaladkad talaga yung pangalan nila eh. Ngayon, itong gobyernong ito, palalabasin na sila pa ang may kasalanan. Kaya, kumbaga gusto silang bahira ng corruption. Gusto silang, eto nga, Blue Ribbon, di ba? Si Sergeant Cotesa. Nawala yung credibility dahil binawi niya, di ba? Dahil, aywan ko kung nasaan na siya. Kung saan siya dinala ng gobyernong ito. Kaya doon pa lang, talagang sinisira ng gobyernong ito ang kredibilidad ng mga Marine. Yan po ang totoo. Pero kung susuriin ninyong mabuti, ay ang kalaban natin ay ang mga nasa matataas na pwesto sa gobyerno. Mga kurap na mga nasa taas. Restrain them from sharing to our people the truth that they know. Because Grabe. alam nating lahat, ang katotohanan lamang Yes. ang magpapalakas ng ating republika. Tama. Kung lumalaban tayo sa mga grupo na gustong sirain ang ating democratic institutions, katulad ng mga NPA, mga Muslim secessionists, ang isa pong kalaban natin na totoo ay ang mga nagnanakaw ng pera na Yan para talaga. sana sa mga tao. Kasi, yung mga nagnanakaw ng pera ng mga politiko, yan yung popondo sa mga kalaban natin sa bansa natin. Sa totoo lang, sila yung nagpondo na kalaban ng bansa natin. Eh dito sila talaga yung traitor at talagang tunay na traitor at tunay na kalaban ng Pilipino. Di ba? Tayo po ay nagpapakapagod Magtrabaho. para lang may maihain tayong pagkain sa ating mga pamilya. Oh. Pero Tapos tayo 3 times a day lang kung kumain at hindi pa tayo nakakapasyal sa ibang bansa. Etong mga buhaya na to, mga to, talagang nangingibang bansa pa. At nakabili pa ng sarili nilang bahay sa ibang bansa dahil sa bilyon-bilyon ng natatanggap. sila po ay nagpapakapagod kung paano gastahin ang perang ninakaw nila sa atin. Maraming salamat po. Kaya po, no, bago po ang lahat, ito po yung mga nasa affidavit ng 18 Marines na kumbaga kalat na rin po ito sa Facebook eh. Di ba? Hindi namin alam na galing sa Ayan po, no, ito. Yan. Mga tumanggap ng mali-malitang pera ayon sa joint affidavit ng 18 ex-Marines na assigned nung kay Saldico. Lumabas na po sa yung dokumento na affidavit ng 18 Marines. Ayan na po. Kumbaga nabigyan na lang ng larawan yung mga yan. Pero yan po ang totoong nakalista. Yan mga yan. Romualdez, Castro, Barbers, Abante, Paduano, De Lima, Marcos, Tulfo, Fernandez, Luistro, Adjong, Ortega, Garin, Kimbo, Dalipe, Kung J, Yama, Chua, Suarez, Rosas, naku, ito yung mga kaya pala matitindi yung mga paglaban nitong mga to. Manuel Gonzales, Don Gonzales. Ayan po, nasa affidavit po ng ng 18 Marines. Kaya yan po, tuloy po natin ang video ito. Friday sa kanila ay pwede Yan, naman si Eric Celis sa po. UN Secretary General's Office. Na Yan. siya naman po ang pagkakaunawa ko, Ma'am Lorraine, ang mayroon pong authority to review and check
kung mayroon bang pagmamalabis o tama ba ang pag-andar ng ICC at ng mga Chamber of Judges nila. So, sa ngayon, malinaw na dinaya ang pagkakaroon ng investigasyon sapagkat una, sinasabi ni Atty. Baligon na walang bisa ang case build-up, ang investigation and charges kay Pangulong Duterte sapagkat ginawa ito 2023 and 2024. We are no longer covered by ICC. Therefore, from the very beginning, ang ICC ay gumawa ng illegal at abusadong hakbang na hindi sakop ng kanyang authority. And Oo. that was pointedly, sharply pointed by Pag ano ng ICC talaga, umabuso. Talagang lumagpas na sila sa talagang limit ng trabaho nila. Umabuso sila. Talagang grabe. President Duterte na mali at binaluktot ang kanilang ginawa. So dalawa pong tama nito, Ma'am Lorraine. Tatamaan dito si Bongbong Marcos at ang kanyang gobyerno. Tatamaan din po ang ICC at dapat maibulgar Tama. ito sa Dapat United lang. Nations that the ICC is indeed a real corrupt and criminal type operations ang ginagawa niya na nakikipagsabwatan siya sa mga gobyerno na pwede siyang gamitin at bilhin at makialam sa mga pang-politikang operations na lagpas na po sa kanyang mandato as stipulated sa Rome Oo. Statute. Kung involve ang pera natin dito eh. It's a very good opportunity, Ma'am Lorraine, na binuksan ng revelations ng 18 witnesses na ito, Ma'am Lorraine. Yeah, and the world also has to know that the ICC collaborates with a known terrorist organization, a global Tama. terrorist organization, the most violent, no? The 17th, Violent. nasa 17th or 15th ang CPP, NPA, NDF, nakakonsyaba In the nila. world. Hindi In the tayo world yan, nagkulang ma'am, sa pagbigyan in the world, no? Hindi nagkulang ang Pilipinas sa pag-identify sa kanila kung sino ito si Cristina Conti nasa loob na mismo ng ICC. So kailangan malaman ng buong mundo yung kabulukan ng ICC na yan. Kailangan So, tama, yun. and you know, apart from the fact Yun na yung hakbang ni Atty. Baligon. Yung sinasabi ni na I hope, 'di ba? Yung pagay pinapanalangin ni Doc Lorraine Badoy. Ito na yung hakbang na gagawin ni Baligon, yung pinag-uusapan nila na ipapakalat sa ibang bansa na sakop ng ICC. Tayo hindi naman tayo sakop na ng ICC, 'di ba? Yun, number one yun, hindi na tayo sakop. Ginawa pa rin nila na kumbaga pasukin tayo rito kahit hindi na wala na silang jurisdiction sa Pilipinas. Ayun, doon pa lang mali na. Tapos hahalo pa ng corruption, involve ang pera natin. na yung mga dokumento nandyan in black and white, makikita natin, no, na biro mo, nagpapanggap ka na you're for justice, pero yung due process mismo, ay hindi mo binigay kay PRRD, tapos hindi mo siya pinayagan na yung ilang beses na hiningi yung Humingi ng was that interim Interim release. interim release, di ba? release. And all this, ludicrous, talagang kitang-kita talaga na sumusunod sila sa script ni Marcos. Nakikita mo, it makes a lot of sense na suhol na yung nagpapaandar dito sa Oo, suhol na talaga. Alam mo kung ba't ako nasasaktan, Kasi tinitignan ko yung mga pagmumukha nito mga ICC. Sino mga ito? Mukhang mga trapo, di ba? Mukhang, trapo like rug. Mukhang Diba? rug, no? Mukhang washed up na parang babaho ng mga itsura. Yun na yung mga tsura, di ba? Mga mukhang Dracula. Yung tipong yung walang kumbaga parang yung walang dugo, di ba? Ang puputi masyado. Kaya mga mukhang Dracula talaga na sumisipsip ng dugo, na sumisipsip sa kaban ng bayan ng Pilipinas. Iba yung sinisipsip nila. Pera ng Pilipinas ang sinisipsip nila, di ba? Mga gutom na Dracula. Na parang, at saka, napakawalang kwentang mga lawyers, no? Napakawalang kwentang mga legal officers, ang gagaling pa ng mga Pilipino. So, biro mo, sasabihan ka, nililitis ang isang Pilipino, nakikialam sa mga batas natin, na para bang mga boss natin sila, di ba? Gusto ko talaga sila sampalin sa mga pagmumukha nila at sabihin nila, you're not the boss of us, soberenya kami. Kaya lang ang ginawa talaga nitong bangag na ito, talagang binago niya ang Pilipinas at nawalan tayo ng soberenya. Pagka-trader talaga ni So that we have to Bangag. suffer through seeing all of this and taking their shit, di ba? That you have to listen to these washed up Europeans na mukhang amoy kilikili ito, mga ito, na ang babaho ng mga itsura. Ang babaho ng mga itsura. Lupit And then, no? and then, yun pala, mga squatter, no? Naghahanap din lang ng manlilibre sa Ano kanilang lang pagkain at kumbaga saka ng hotel nila at magpapasuhol Ano lang sila talagang maganda lang ang bihis nila, di ba?
may mga brown ang buhok. Kala mo mga disente, no? Pero mga corruption din pa. Mga parang mga squatter din ng mga pag-ugali talaga. Buhol ka na lang, dito pa kay Sunny Trillanes, kung di ka ba naman loser, di ba? So there's so much May evidence, saltik so eh. much evidence, and buti na lang that we're bringing it to the right forum, no? That it's going to be in the legal forum, it's not going to be who says. So, and apart from that, no, ang marching orders, no, sa ating bawat Pilipino ay kailangan mas malaki ang bunganga natin kaysa sa kalakihan Grabe. ng mga bunganga ng mga CPP na yan. At dapat we have to be bolder, braver, and louder about our truths, and they are about their lies. At saka talaga, mas marami tayo, so hindi tayo matatalo dito. Na hindi na ito eksperimento. Nangyari na ito sa NTF LCAC. Sa madaling salita, praktisado na tayo, alam na natin kung paano ito gawin. No? Agree. Ma'am, I think this is going to be the first test case na dadalhin kung hindi makahabol, ma'am, sa confirmatory of charges or confirmatory process of charges ngayon. Kasi until February 27 lang ito, ma'am. Siguro 6 months after na ulit ang schedule dito sa pre-trial presentation na against kay Pangulong Duterte. I hope there will be volunteer lawyers, including Attorney Levy Baligod, at itong 18 witnesses na ito, sana may karoon ng sponsor, ang taong bayan, mag-ambag-ambag tayo, that they will report to the UN General Secretary na sinuhulan nila ang ICC investigators at mga prosecutors kung hindi man maihabol kagad man because we're running out of time para dito sa 4 days lang na window period ng confirmation of charges, pero hindi pa ito lost cause. This will be the first test case na ang ICC ay maibubunyag right before the world, right before the United Nations, na hindi dapat ito magpatuloy. Iparelease dapat si Pangulong Duterte at ipastop ang operations ng Oo. ICC, i-review. Dapat i-review uli dapat. Dahil nga talagang ginamit lang talaga nila ang pera ng taong bayan, di ba? Yung dapat yung pinaka-pinuno ng ICC. Alam pa yata ng ng pinuno ng ICC? Na yung mga tao niya nagpasuhol sa mga bawal yun, di ba? Nagpasuhol sa mga ganid din na sa pera, na kagaya ni Trillanes. At kailangang buwagin na lamang ito sapagkat naging Dapat instrumento na buwagin siya, eh. tamang-tama talaga. Ang binabanggit ni US President Donald Trump, the ICC operates like a mafia. Yun, si Like a cartel. Donald They Trump. are for hire, not for justice. At iyan po ang dahilan kung bakit na-frozen ang lahat nilang mga accounts at ng mga deposito nila at mga business transactions sa Amerika. At hindi sila makakapasok anywhere in the territory of the US. Dapat humingi rin ng ng tulong ang mga tao ni Atty. Baligod, di ba? Dapat sila. Kumbaga oo, para dala nga nila sa ibang bansa, di ba? Pero sa Amerika dapat humingi rin ng tulong para sa ICC, They will be arrested. laban sa as they will also ICC. be arrested anywhere in Russia. So as they will also be arrested in Israel and also sa mga bansa na hindi kumikilala sa kanila, hindi po sila makatapak. Pero ma'am, I have seen in the record na noong 2023 December, nandito sila 2 weeks. And then Oo. another round, si Saldico pa rin nagpatiuna, ginasusan Palihim pa rin eh, di ba? Palihim. mula sa pinagnakawan sa Kabanang Bayan last week of October to middle of November 2024. Case build-up and investigation, kahit na wala na silang authority sa atin noong March Oo. 2019 pa. Sino mga kinausap? Noon pa pala, parang haka-haka lang ang nangyayari. Parang hearsay, di ba? Mga chismis. Pero matunog na yan dati. Yung pala, totoo, eto na yun. Involved din talaga. Buong party list ng CPP, NPA, NDF kinausap. Ang mga involved doon sa mga abusado na paggamit ng poder sa war against drugs na pinakulong ni Pangulong Duterte, Oo. kinausap. Kinuha na ng deposition. At pati yung mga BGMP na mga CPP, NPA, NDF leaders, ang naghakot po, sila Trillanes, sila Conte, ang nagbibigay ng suporta sa sakyan, pera, pondo, pagkain, hotel, Mhm. and other privileges, si Marcos at si Romualdez through kay Saldico. And we're expecting that Saldico is going to divulge everything para patutuhanan Hala. po itong 18 witnesses na nag-testify that the ICC has become a criminal operative under the finance of Marcos and Romualdez para i-operate si Pangulong Duterte, mga kababayan, Ma'am Noreen. Grabe, mga Binabatong babae. batikos ngayon kay Atty. Levy. Oo, simulan mo ba, Bay? Baka meron kang paunang mainit na tanong kay Atty. Levy. Pero bago po muna ang tanong, Ito, interview na para kay kay Atty. Baligod nila Banat Bay at ni Boss Dada. Matitindi rin po ang mga tanong dito para binabato nila. Kumbaga, real talk talaga.
At syempre, kumukuha rin sila ng tanong galing sa mga na ano na mga na audience o yung mga na nanonood na mga tatawag dito, nagme-message or nagko-comment. Sa mga nagko-comment, doon sila humingi rin, kumukuha rin ng mga tanong. Yung mga kababayan natin, di ba, Vox Populi po ito. Kailangan Ayan. namin marinig ang inyong mga tanong. Kasi alam naman po Sa mga natin, ang nagko-comment, ibang mainstream media ay nabanggit din na kasali ho sa binigyan ng maleta. Kaya naman din, hindi nila talaga inilalabas ang katotohanan. Pero dito, Yari. sa Vox Populi, ang boses ninyo ang bida. So, kailangan namin makita ang mga tanong nyo dyan. Iipunin niya ng ating mga kaibigan dito para itanong kay attorney. At ang unang tanong kagad, attorney, na mainit na inaano ng mga kababayan natin, yung una-una ay, ano po ba ang inyong nais na mangyari? After this, alam naman natin na yung ombudsman ay binanggit nyo rin na dating DOJ secretary. secretary. Pero bakit doon nyo dinala? At ano ang gusto ninyong end nitong pahayag ninyo o yung revelasyon ninyo? Sige, attorney. Wala kasing ibang opisina sa gobyerno na maaaring mag-imbestiga sa nilalaman ng affidavit nila kundi ang ombudsman. Dahil ang nirereklamo natin po dito ay mga Sa madaling salita ay yung pagkakatiwalaan. Di ba? Yung ombudsman, wala na rin tayong tiwala dyan. Pero pinurusyo pa rin nila na maihain yung mga ebidensya laban sa mga gobyerno at mga politikaw na to. matataas na opisyal ng gobyerno at ang ombudsman ang merong primary jurisdiction sa kanila. So bago Oo. ka makapagsampa ng kaso sa Sandigan Bayan, ay kailangan kang dumaan sa ombudsman. Ombudsman. Bagamat meron ngang there is an apprehension, no, na nandun si Ombudsman Remulla at isa siya sa mga nababanggit. Pero sabi ko sa kanila ay walang ibang opisina at pangalawa, bigyan natin ng pagkakataon ang Office of the Ombudsman na gampanan ang kanilang mandato sa ilalim ng ating saligang batas. Paano, attorney, kung medyo umadvance na tayo? Paano kung doon pa lang, pinatay na nila ang kaso na ito na isinampan ninyo? Ano po ang inyong next move? Sundan ko lang yung tanong ka para ano. Ilan yung natanggap na maleta ni Ombudsman? Wala naman silang sinasabi na tumanggap ng maleta si Ombudsman. Ang sinasabi doon ay noong DOJ Secretary siya, ay kinakausap niya ang mga ICC investigators. No? At alam naman Somewhat. natin na ang official position ng Republic of the Philippines ay hindi tayo makikooperate sa ICC. Pero patago silang nagkikita-kita at nag-uusap-usap. Kasabwat yung DOJ na yan, si Remulla, yung ombudsman natin. Kaya sa palagay ko, walang mararating din yung ihahain ng ng 18 Marines na kanilang affidavit document. Wala, sa palagay ko lang sana may mangyari. Kaso, syempre, baka ibasura lang yan. Kumbaga, tuta nga ni Marcos yan . Siya nga ang naglagay dyan sa sa taong niya. Di ba? Kasi ang ombudsman, sila yung tumitira talaga sa politiko. Mga political, mga political employee, basta yung mga binoto o yung mga na-assign o yung mga na-appoint, ombudsman talagang magkakaso sa kanila. Pero hindi niya kayang kasuhan yung mga impeachable officer. Kagaya ng presidente, vice president, COMELEC, at saka mga judge, di ba, sa Korte Suprema. Hindi niya kaya yung mga yan dahil wala siyang jurisdiction para sa mga yan. Yan po ang batas natin dito sa Pilipinas. So ano po ang inyong next move? Gusto ka sakali? Opo, kaya po ginawa natin itong press con na ito bago kami magsampa sa ombudsman para ipaalam natin sa ating kapwa Pilipino na merong ganitong reklamo. At para ma-inform sila at kasama nating bantayan ang ombudsman. Kasi kung nag-file na kami sa ombudsman, baka kasi mag-issue ng gag order ang ombudsman . Nandito na yung kasos o reklamo sa ombudsman, walang magpapa-interview dyan, walang
statement sa media, etc., pwedeng gawin niya yon. Kaya minaramat po natin na ilabas na muna para marami tayong magbabantay sa ombudsman. Ayun. So kadalasan po kasi, no, katulad nung nangyari kay Gutesa, bigla po siya nawala. Eto, gaano po ba tayo kasigurado na ito po ay magtutuloy-tuloy? At kung magtutuloy-tuloy po ba ito, itong mga hawak na ebidensya na ng 18 na Marines na ito ay masasabi ba nating may probable cause? Kasi para sa akalaman na rin natin mga kababayan, para malaman nila bandang huli, kung hindi ito matutuloy, may pumasok na naman na ibang spirito, parang gano'n. Grabe. Pagka babasahin po natin yung kanilang sinumpaang salaysay, ay meron tayong tinatawag na ultimate facts lamang ang sinabi natin dyan, no? To create a prima facie basis na mag-imbestiga ang ombudsman. At pag nag-imbestiga na ito, ay ibibigay namin yung karagdagang detalye. Ayun. Oo. So pakonti-konti po yung bitaw. Hindi naman, no? Sa ngayon ay tama na itong allegation natin na mag-imbestiga Oo. siya. Pagka nag-imbestiga siya, ay doon na natin ibibigay yung detalye ng mga bawat aligasyon doon. Aligasyon niya. Halimbawa ay sinabi lang natin diyan na ang mga mambabatas na ito ay nakatanggap ng pera. So pagdating ng investigasyon, kung sino ang nag-deliver o nakakita, sila po yung magsasabi na kami ang Maganda nag-deliver setup. dito sa particular na mambabatas o opisyal na ito. Ayun. Yun. Paano- Diba? Maliwanag na maliwanag. Talagang planado nila kung ano yung gagawin nila kung sakaling matanong sila diyan sa Blue Ribbon. Sana ipatawag ni Pinky Lacson o di kaya si Senador Amy Marcos na gumagawa na ng resolution para ipatawag tong mga 18 Marines na to. Na alam naman natin na maganda ang kredibilidad nila. Talagang gagawa ba sila ng ganyan? Kung hindi totoo. Yan, laki-laki ng mga tao na ibubulgar nila. Ibig sabihin, talagang totoo yung nangyari na yan. Kay Gutesa pa lang, talagang ang hirap kasi si Gutesa mag-isa lang. Talagang inano nila. Ginipit nila si Gutesa. Kaya ito, todo na to. Kumbaga, lalabas pa yung mga 10, sabi nila. May lalabas pa raw eh. Hindi lang 18 yung lalabas eh. Ano buo ito, attorney? Itong 18 na ito, anong motivation nila? Kasi nung una, si Orly Gutesa, di ba? Tapos biglang lumitaw itong 18, tapos Yan, kayo na yung meron pa nakatayo. yan daw eh, sabi. Oo, kasi sa pagkakaalam ko, si Orly Gutesa, lumapit siya kay dating Congressman Mike Defensor. Nagdepenso. Tapos, ni-refer ni Mike Defensor kay Senator Marcoleta. So, paano nangyari at bakit ikaw, yung tumindig para maging boses na itong 18, matatapang, magigiting ng mga Marines? Oo. Isa rin ako sa mga milyon-milyong Pilipino na nanood sa Senate Blue Ribbon Committee. At nakita ko kung paano trinato si Gutesa, no? He was unfairly treated at ang masama, pinalabas pa siyang nagsisinungaling. Yun po ang dahilan bakit ko hinanap ang mga kasamahan ni Gutesa. Oo. Kasi paniwalang-paniwala rin yung mga ibang tao na sinungaling si Gutesa eh. Kaya siyempre, nag-aano din sila eh. Kumbaga, nag-aalala na rin siguro yung 18 ex-marine kay Gutesa. Gusto nilang maano rin si Gutesa, kumbaga mabigyan ng hustisya. Bibigyan ng hustisya si Gutesa para sa ginawa ng gobyernong ito na panggagipit sa kanya. Kaya lumabas na rin sila. Nagkaisa sila ngayon. 18 Marines. Oo. So, hinanap nyo po sila? Oo. Meron akong kaibigan na dati nilang katrabaho din at kinausap ko kung maaari kong kausapin yung iba pa niyang mga kasamahan. No? So, mula 4, naging 10, naging 20, at naging 30 yung aking kinakausap. Tumigil na ako kasi marami na masyado yung 30. Pero may mga rason yung iba kaya hindi ko muna pinasama. Ang rason dyan ay subukan natin itong 20 muna, sabi ko. Kasi baka hindi naman necessary na i-expose ko pa sa danger yung iba. Pero dito sa 20, 2 ang hindi nakapirma dahil yung isa ay nasa ospital, nagbabantay sa asawa niyang may sakit. Yung isa naman, meron siyang asawa na nagtatrabaho sa gobyerno at ang iniisip niya ay baka maapektuhan yung trabaho ng kanyang asawa. So sabi ko, okay lang. Kaya itong 18 ang lumabas muna. Kaya attorney, isa sa mga kinakawori, tanong din ng mga nasa social media, dahil nga doon sa nangyari kay Gutesa na pabalita na siya ay umurong,
Nagtatanong tuloy ang Bumaliktad. mga taong bayan. Eh baka naman nagsalita itong mga ito, pagkatapos nilang magsalita, bigla din silang Oo, pupuro. sana wag Para mas mangyari. lalo tuloy Kung ganun. lumalabo ang mga sitwasyon. Ano ang masasabi niyo dito? Sa tingin niyo ba paninindigan nila ito hanggang dulo? Palagay ko Sana, po, dahil panindigan nila. ang isang mabigat na rason kung bakit sila lumabas ay para suportahan yung sinasabi ni Gutesa. Mhm. Kasi sa kanila walang iwanan eh. Yes po. Oo. Oo, Isang yan yung mag- ano nila. kaya naniniwala ako na hindi aatras o magbabago itong 18. May Sana. nabanggit po kayo na kaya nagising itong mga sundalo na ito ay dahil po doon sa pangyayari doon sa isang apo. Ano ho bang buong istorya po nito? Yung isa doon ay merong apo na 2 years old lamang. Dinala sa ospital dahil may dengue. Pero walang maibigay na gamot. Kaya namatay yung bata. So, Grabe, hospital, na-realize walang niya may bigay na ng gamot. noong nag-uusap na kami, pinaliwanag ko kasi sa kanila yung kasalukuyang suliranin ng ating bansa. Yung sa ekonomiya, sa politika, at naintindihan nila na kaya pala naghihirap ang mga Pilipino ay dahil ninanakaw ng mga opisyal ang pera na para sana sa mga serbisyo. Oo. Ipinaliwanag ko nga rin noong PDAF scam na ganun din yung aking motivation, kako. Kaya naniwala at nagtiwala sila sa akin. So, para rin po dito sa suporta dito sa 18 na Marines, no? Kasi baka mamaya biglang umatras. Kung pwede po ba silang ituring ng mga whistleblower? At kung ganon, sako po ba sila nitong mga whistleblower protection? Para sa kanilang kaligtasan din? Yeah, pwede naman silang isama sa Witness Protection Program. Pero ipinaliwanag ko sa kanila kung ano ang pwedeng mangyari, no? At talagang hindi sila papasok sa Witness Protection Program. At palagay Alam na naman natin na yung ombudsman na yan ay hindi tumatanggap ng witness laban sa mga lumalaban sa ebidensya, yung mga ebidensya nila na lumalaban sa administrasyong ito. Alam mo naman natin yun. Etong ombudsman na to. ko, hindi lang kasi, ito lang ang nakikita natin yung 18. Sa bagay, ito, no? Hindi na siya DOJ, no? Yung DOJ pa lang ngayon. Alam naman natin yung kasabwat din yung DOJ na to sa mga ng administrasyong ito. Kasabwat din na hindi rin sila tatanggap ng witness protection sa mga witness para sa mga lumalaban sa administrasyon. Hindi sila tatanggap niyan. Hindi natin nakikita yung ibang kasamahan nila na sumusuporta sa mga ito. Attorney, Ito, tanongin ko lang yan, follow up ko lang yan. Ito po ba yung mga retirado o ito yung mga active pa? Wala na sila sa serbisyo. Hindi, yung mga sumusuporta po. Mix po yan. May Meron mga nasa active serbisyo, meron ding mga kasamahan nila dati kay Gutesa. So hindi po totoo yung sinasabi nila na parang yung military o yung AFP ay against dito sa mga ito? Well, as an institution, sinasabi ng AFP, ang Philippine Marine Corps, ang Philippine Navy, na kumbaga parang wag niyong tularan sila. No? Pero individually, may mga opisyal pa nga na Saludo. nagte-text at kinocongratulate nila ang mga ito. Kakaiba ang kanilang pagmamahal sa bayan. so in short, yung uniform men natin, officially, ang statement, huwag tularan. Pero karamihan, siguro it's safe to say, karamihan sa kanila, gusto yung ginagawa nitong 18 na to. Wala akong statistics kung karamihan ba. Pero yung mga rangko ng mga nagsasabing tama ang ginagawa nila ay matataas Oh. Napansin ko po, attorney, na kayo po ay pag nagsalita at nagbigay ng mga statement, ingat na ingat kayo na hindi makulayan. Pero gayon pa man, ang sinasabi ni Trillanes, ito lang kaninang interview, kayo daw po ay ang inutusan lamang o ang pinaka-head ng kung ano mang ginagawa ninyo ay ang mga Duterte. Ano po masasabi niyo dito sa issue na to? Sa buong buhay ko ay hindi ko pa nakakausap si VP Sara. Malamang sa malamang yung mga Talyanista at mga Ensemada na naman ang nagpapakalat yan Yung mga bayarang mga vlogger, nagpapakalat niyan para lang masira uli ang mga Duterte. Iugnay talaga sa Duterte, talagang mga walang hiyari talaga no? Grabe, di ba? Si dating President Duterte, hindi ko alam kung naaalala niya o natatandaan niya ako. Kasi bilang na bilang yung pagsasama namin noong 2016 pa yon. No?
yung mga kapatid ni VP Sara, hindi ko naman sila kilala na personal o nakakausap, no? So hindi ko maintindihan kung saan nanggagaling yung akusasyon na inuutusan ako ng mga Duterte. Yan po ang totoo, di ba? Ayan po, no? Hanggang dito na lamang po. At kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, please subscribe my channel. Siyempre, bago po ang lahat, napakinggan po natin at napanood po natin ang mga taong may kredibilidad na kagaya ni Attorney Baligdo, no ba? Sino ba to? Si Baligdo, di ba? At si Ka Eric Celis. Yan po, napanood po natin ang balitaktakan nila Banatbay at ni Boss Dada, pag-interview nila dito sa attorney ng 18 Marines. Kaya hanggang dito na lamang po. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe, please subscribe my channel para lagi kang updated sa bawat upload ko. Maraming salamat po.